Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Hideo. Taong 1941, Aklan. Dahil nagdadalang tao ang kanyang asawang si Benigna, mas pinipili ni Hideo ang umuwi ng maaga. Sa tuwing niyayaya siya ng kanyang mga kasamaan sa trabaho para uminom ng tuba, madalas niyang tinatanggihan ang mga ito. Para sa kanya, mas mahalaga ang kanyang asawa at magiging anak kung ikukumpara sa kanyang mga barkada. Alam din niya sa kanyang sarili na hindi niya kakayanin kung pareho silang mawawala sapagkat halos sila na ang kanyang buhay. Kadalasan, bago pa man lumubog ang araw, nasa bahay na nila siya. Alam kasi niyang natatakot ang kanyang asawa, lalo pat wala naman silang mga kapitbahay na pupwede nitong mapuntahan at mahinga ng tulong kung sakasakali. Isa pang ikinakabahala niya ay ang mga elemento na posibleng maakit sa amoy ng sanggol na nasa sinapupunan ni Benigna. Isang dapit hapon, habang naglalakad siya pauwi sa kanilang bahay, ay may namataan siyang isang matandang babae na naglalakad sa tapat ng kanilang bahay. Halos nakaapat na balik na yon, habang napapalingon-lingon sa kanilang tirahan. Nagtaka naman si Hideo kung ano ang pakay ng matanda, kaya binilisan na lang din niya ang kanyang paglalakad. Subalit noong halos 10 dipa na lamang ang distansya nito mula sa matanda, bigla yun napalingon sa kanya. Gulat na gulat ang matanda dahil sa presensya ni Hideo, kaya nagmadali itong umalis. Tinawag pa niya ang nasabing matanda, pero kahit isang beses ay hindi na ito napalingon sa kanya. Ilang sandali ring siyang nanatili sa labas ng kanilang bahay. Hindi kasi marok ng kanyang isipan kung ano ang nais ng matanda roon. Isa pang bagay na bumabagabag sa kanyang isipan ay kung bakit hindi nakatitig ng diretso sa kanya ang nasabing matanda. Parang inililihis niya ang kanyang mga mata kay Hideo. Pagkaraan pa ng ilang sandali, tinawag siya ng asawa niya sa may bintana. Agad naman siyang napalingon doon at nang makita niyang nakabukas ang bintana at nakadungaw doon si Benigna, minabuti niya na pumasok na sa kanilang bakuran. Nilukob na rin kasi ng dilimang paligid, kaya nabahala siyang iwan si Benigna. Pagpasok niya, agad niyang tinanong ang kanyang asawa kung nakita ba nito ang matandang pabalik-balik sa tapat ng kanilang bakuran. Napakunot noon naman si Benigna at agad na napailing. Sinabi niya sa lalaki na hindi niya napansin yun, gawa ng kumirot ang kanyang tiyan. Napamura naman si Hideo. Binalak niya pang habulin ng matanda, pero pinigilan siya ni Benigna. Bumuntong hininga na lang siya at minabuti niyang pumasok na lamang sa kanilang bahay. Pagpasok niya, agad din siyang nagwika. Paniguradong aswang ang matandang yon. Kailangan nating mag-ingat dahil baka kung ano pa ang mangyari sa inyo ng ating magiging anak. Noong mga oras na yon, ipinangako ni Hideo sa kanyang sarili na magbabantay na siya tuwing gabi, nang sa gayoy walang masamang mangyayari sa kanyang asawa at magiging anak. Naisip din niyang magtanong-tanong sa mga kakilala niyang matatanda kung ano ang nararapat na gawin upang hindi malapitan ng mga aswang si Benigna. Nagpasya na lamang si Hideo na hasain na muna ang kanyang pinuti na ipinamana pa ng kanyang lolo. Alam niyang kung naging epektibo yon bilang panlaban sa mga dayuhan noong unang panahon, tiyak na magagamit din niya ang naturang patalim laban sa aswang na nagbabalak na manakit sa kanyang asawa. Hindi ako papayag na may kung anong makapanakit sa aking mag-ina. Kung nagamit ito ng aking mga ninuno noong panahon ng Kastila, tiyak na magagamit ko rin ito laban sa aswang. Sambit niya sa kanyang sarili. Napatiimbagang pa siya habang iniisip ang patungkol sa matanda
na kinukutaban niyang isang aswang. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paghahasa nang makarinig siya ng mahina, subalit mabibilis na paghuni ng tiktik. Napailing si Hideo, gawa ng napakaaga pa nun para bisitahin sila ng aswang. Dahil doon, itinigil niya ang kanyang paghasa at minabuting magmatsyag sa paligid. Walang ano-ano, biglaan siyang tinawag ng kanyang asawa. Ayon kay Benigna, sobrang sakit ng kanyang tiyan na parang pinipilipit ang kanyang bahay bata. Labis namang nababahala si Hideo ng mga sandaling yon, kaya nagmadali siyang pumunta sa kanilang silid kung saan naroroon ang kanyang kabiyak. Pagpasok niya roon, nakita niyang napapakunot noo si Benigna habang nakasapo sa kanyang tiyan. Dahil nagpapatuloy ang paghuni ng tiktik sa paligid, napagpasyahan ni Hideo na lumabas sa kanilang bahay. Hanggang sa mga sandaling yan, dala niya ang kanyang pinuti, kaya hindi siya nakakaramdam ng kung anumang takot. Naglibot siya sa paligid ng kanilang bahay, subalit hanggang sa naka-6 na ikot na siya ay wala naman siyang nakita. Noon lang din niya napagtanto, nakabilugan na pala ng buwan ng gabing yon, kaya naisip niyang aktibo ang mga nilalang ng dilim. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-iikot, at nang makumpleto na niya ang 7 ikot, ay ganoon na lang ang kanyang gulat nang biglaang lumakas ang hangin. Maging ang mga dahon ng saging na nasa loob ng kanilang bakuran ay nabali, na parang may dumaan na buhawi roon. Alam kong nasa paligid ka lang. Magpakita ka sa akin at magtuos tayo. Alam ni Hideo na hindi lamang basta hangin ang dumaan, kung hindi malaki ang posibilidad na aswang yon. Maliban kasi sa malakas na hangin, may kasama yung amoy na parang dumi ng manok na may pagkamapanghi. Subalit, lumipas pa ang mga minuto, wala pa ring nagpakitang aswang sa kanya. Inisip ni Hideo na baka sinusubukan lamang siya ng naturang aswang, kaya pasigaw siyang napamura. Sinabihan pa niyang duwag ang aswang dahil hanggang sa pananakot lamang ang ginawa nun. Huwag mong isiping natatakot ako sa'yo. Bumalik ka kahit anong oras at pagkakataon dahil handang-handa akong makipagtuos. Halos umalingaw-ngaw na sa buong paligid ang kanyang tinig dahil sobrang tahimik na ng kanilang nayon, tapos sumisigaw pa siya. Dahil wala namang aswang doon, nagpasya na lamang si Hideo na bumalik sa loob ng kanilang bahay. Sakto namang pagpasok niya, bigla ang umalulong ang mga aso sa buong nayo nila. Napalunok siya ng kanyang laway dahil naging iba ang kanyang kutob. Dahil dito, niyaya na lang niya ang kanyang asawa para maghapunan nang sa gayoy makatulog na sila. Pumayag naman si Benigna at noon din, kumain silang dalawa. Ikinuwento pa rito ni Hideo ang nangyari sa labas, kaya natakot ng sobra ang kanyang asawa. Binilisan na lamang nila ang kanilang pagkain at matapos nun, saglit silang nagkwentuhan. Pagkaraan ng ilang minuto, niyaya na ni Hideo ang kanyang asawa na matulog. Agad-agad namang pumayag si Benigna, subalit lingid sa kaalaman nito, nais lang ng lalaki na makatulog yon para hindi ito matakot sa kung anumang posibleng mangyari. Binalak din kasi niyang magdamag na magbantay para masigurong walang aswang na makakalapit sa kanilang bahay. Noong natutulog na si Benigna, minabuti niyang maupo na lamang para hindi siya madaling dalawin ng antok. Nag-isip na rin siya ng mga bagay-bagay na gagawin niya kinabukasan nang sa gayoy maging organisado ang buong araw niya. Makalipas pa ang ilang sandali, biglaan siyang nakarinig ng matinis na huni. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Hideo, gawa ng alam niya kung ano ang nilalang na umaaligid sa kanilang baryo. Hindi nga lang niya maarok kung anong dahilan kung bakit madalas ay napapadaan yon sa kanilang bakuran.
Yan ang ayambulang. Tsak na yan ang rason ng pag-alulong ng mga aso kanina. Noong mga oras na yon, minabuti niyang gisingin si Benigna sa takot na baka madaanan sila ng naturang nilalang at hindi na ito magising. Sakto namang nagising si Benigna nang dumaan ang matinis na paghuni sa kanilang bahay. Dahil may kalakasan ng paghuning yon, hindi na nila nalaman kung sa ibabaw yon dumaan o sa silong ng kanilang bahay. Sinabihan na lamang ng lalaki ang kanyang asawa na huwag maingay. Sa kabutihang palad, walang nangyaring masama sa kanila at tuluyan ding nakalayo ang naturang nilalang. Muling pinabalik ni Hideo ang kanyang asawa sa pagtulog habang siya naman ay naging abala sa pagbabantay sa paligid. Kalaunan, hanggang sa tuluyan ng tumilaok ang mga manok, wala pa ring aswang na bumalik sa kanilang bahay. Naging kampante siya na hindi dadalaw ang aswang sa kanila noon, kaya nagpasya na rin siyang mahiga sa tabi ng kanyang asawa upang makatulog na rin. Kinabukasan maaga silang nagising. Agad ding naghanda ang lalaki at nang matapos na siya, nagpaalam siya para makapunta na sa kanyang pagtatrabahuhan. Bago pa man siya umalis, pinaalalahanan pa niya ang kanyang asawa na hanggat maaari ay huwag makikipag-usap sa mga taong hindi niya kakilala. Napatango na lang si Benigna noon at sinabihan pa niya ito na umuwi ng mas maaga. Nangako naman siya at noon din ay nagpaalam na siyang aalis. Habang naglalakad noon si Hideo, sa hindi niya inaasahang pagkakataon, ay lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay may masamang mangyayari sa araw na yon, kaya kahit hindi pa siya nakakarating sa kabilang nayo nila kung saan siya nagtatrabaho, ang inisip niya kaagad ay ang makauwi. Huwag sanang ipahintulot ng Diyos na may masamang mangyayari sa aking mag-ina. Hindi ko kakayanin kung mawawala sila sa akin. Habang nasa ganoong sitwasyon, lumalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Pilit na lang niyang iwinaksi ang nararamdaman niyang takot at minabuting itoon ang pansin niya sa paglalakad. Pagkarating niya sa kabilang baryo, ay agad niyang sinimula ng kanyang trabaho roon. Nang makapagkwentuhan na sila ng isa sa pinakamatanda niyang kasama roon, inilahad niya ang patungkol sa nangyari sa kanilang bahay. Sinabi rin ni Hideo ang patungkol sa ayambulang na umiikot sa kanilang baryo ng gabing yon. Saglit namang natigilan ang matanda at naging seryoso ang kanyang muka. Walang ano-ano, nagsimula na rin itong magwika. Natitiyak kong babalik pa ang aswang na yon. Baka markado na niya ang inyong bahay. At nasisiguro ko rin na maaamoy niya ang sanggol na nasa sinapupunan ng iyong asawa. Parang hinog na lang kayan para sa kanila. Napalunok ng laway si Hideo. Nakaramdam siya ng takot at pagkabahala para sa kanyang asawa. Dahil dito, sinabi niya sa matanda na kapag matatapos na ang kanilang gawain, ay magpaalam siya sa kanilang amo para makauwi ng maaga. Napatango naman ang matanda, tsaka siya nagpatuloy sa kanyang pagsasalita. Nagkwento siya patungkol sa kanyang karanasan sa ayambulang, kaya ganoon na lamang ang pagkamangha ni Hideo sa kanya. Matapos magkwento ng matanda, nagtanong siya kung paano niya nakita ang aswang at kung papaano niya ito nagapi. Kung talagang gusto mong mahuli ang aswang na bumibisita sa inyo, kailangan magpabilad ka sa araw mula sa pagsikat nun hanggang sa ito'y lumubog. Bago pa man tuluyang magtakip silim, umuwi ka kaagad para hindi ka naabutan ng dilim sa daan. At wag na wag ka ring pupunta sa bahagi kung saan naaabot ng liwanag na nagmumula sa gasera sa loob ng inyong bahay. Pagbibigay panuto ng matanda. Dagdag pa nito, kailangang makapaghanda na siya dahil makikita niya ang aswang
at posibleng magbuno silang dalawa. Bahagya ring nakaramdam ng pag-aalinlangan si Hideo. Subalit nang maisip niya ang kanyang asawa at magiging anak, na kuryoso na rin siya sa magiging kahihinatnan kung gagawin niya ang sinabi ng matanda. Minabuti na lang din niyang magtanong sa kanyang kasama kung ano ang kanyang gagawin upang matalo ang aswang na yon. Nang may tanong niya yon, saglit na naging tahimik ang matanda. Napatingin siya sa malayo hanggang sa may kung ano siyang dinukot sa kanyang bulsa. Ito ang trabong ko ng ayambulang. Nakuha ko ito noong dumaan ang nilalang na yun sa silong ng aming bahay. Tsak na malaki ang maitutulong nito sa iyo dahil hindi ka rin madaling makita ni inuman at mag-iibayo rin ang iyong bilis. Sabi pa ng matanda, sabay abot ng mahiwagang bato na hawak niya. Noong una ayaw pa sanang tanggapin ni Hideo ang trabungko, pero pinilit siya ng matanda at sinabihan na kailangan niyang magtagumpay laban sa aswang dahil may asawa at magiging anak siya. Napangiti na lamang siya noon at tinanggap na lamang ang trabungko ng ayambulang na bigay sa kanya ng matanda. Nagpasalamat rin siya roon, tsaka niya itinago ang nasabing mutya. Noong nasa kanya na ang trabungko, napansin kaagad niya ang pagbabago sa kanyang pakiramdam. Gumaan kasi ang kanyang katawan at tila mas lalo siyang sumigla. Pagkatapos ng kanilang gawain sa araw na yon, agad na nagpaalam si Hideo para makauwi na sa kanilang bahay. Habang naglalakad siya, hindi na waglit sa kanyang isipan ang pamamaraan na itinuro sa kanya ng matanda. Sa oras na maulit pa ang pagbisita ng aswang, gagawin ko ang sinabi ng katrabaho ko sa akin. Tingnan na lang natin kung hindi ko makilala ang aswang na yan. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa matanaw niyang may makakasalubong siyang isang matandang babae. Sa hindi inaasahan ni Hideo, biglaan siyang nakaramdam ng init na tila dumaloy mula sa kanyang trabungko. Nang ilang metro na lang ang layo ng matanda sa kanya, lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Nakilala niya kasi ang matanda at napag-alaman niyang yon ang matandang nakita niyang palakad-lakad sa tapat ng kanilang bakuran. Noong makita naman siya ng naturang matanda, biglang lumihis yon ang kanyang dinaraanan. Mas lalo rin itong binilisan ang kanyang paglalakad, kaya labis ang pagtataka roon ni Hideo. Ipinagkibit balikat na lamang niya yan at minabuting dumiretso sa kanyang paglalakad pauwi sa kanilang bahay. Noong naroroon na siya sa kanilang tirahan, naabutan niya si Benigna na umiiyak at tila takot na takot. Nakasiksik ito sa sulok ng kanilang silid habang tinatakpa ng unan ang kanyang tiyan. Anong nangyari? Bakit parang takot na takot ka? Tanong niya sa kanyang asawa. Doon lang gumalaw si Benigna. Tumayo siya at napayakap kay Hideo, sabay kwento ng nangyari. Pinasok ako ng matandang babae at nanginginig ang buong katawan niya. Kita ko rin na naglalaway siya at parang sabik na sabik. Napamura naman siya noong mga sandaling yon. Alam niya kaagad kung sino ang matandang tinutukoy ng kanyang asawa. Dahil doon, nagpasya na lang ito na ihanda ang kanyang sarili. Noon din ay naging buo na ang kanyang desisyon na hulihin sa akto ang aswang. Dahil hanggang sa mga oras na iyo'y natatakot pa rin si Benigna, pinakalma niya ang kanyang asawa at sinabihang hindi na babalik ang aswang. Lingid sa kaalaman ng babae, may kung ano siyang binabalak para mahuli niya ang aswang. Nang naging kalmado na si Benigna, nagkayayaan sila upang maghapunan. Hindi naman tumanggi ang babae at kumain na silang dalawa. Pagkatapos niyang maghapunan, hinayaan niya si Benigna na makatulog. Siya naman, kagaya ng madalas niyang ginagawa tuwing gabi, nagbabantay siya sa paligid nila.
Pagkaraan ng halos 1 oras, naririnig na ni Hideo ang paghilik ng kanyang asawa. Napatitig na lang siya sa nakaumbok na tiyan nito. Hindi ako papayag na may masamang mangyari sa inyong dalawa. Handa akong ibuwis ang aking buhay para lang maprotektahan kayo. Habang nasa ganoong sitwasyon, nakaramdam si Hideo ng kakaibang init sa kanyang katawan. Batid niyang hindi naman gaanong kaalinsangan, kaya napakunot noo siya. May ibang nilalang sa paligid. Kung hindi ako nagkakamali, aswang yan. Upang malaman niya kung may aswang nga sa paligid, nagpasya siyang hubarin ang kanyang kasuotan at lumabas sa kanilang tirahan. Pagkalabas niya, inikutan niya ng ilang beses ang kanilang bakuran. Alam ni Hideo na kapag may aswang sa paligid, lalapitan siya nito sa pag-aakalang magkauri sila. Batid din niya na maaari siyang atakihin ng aswang, kaya inihanda niya ang kanyang itak. Napahaplos na lang din siya sa trabungko ng ayambulang na nakakwintas sa kanyang leeg. Walang ano-ano, may naulinigan siyang kaluskos sa bandang likuran ng kanilang bahay. Nagkaroon ng ibang kutob si Hideo, kaya marahan siyang lumapit doon. Kampante naman siyang naglakad habang iginagala ang kanyang paningin sa paligid, sapagkat alam niyang protektado na siya ng kanyang trabungko. Pagkaraan ng ilang minuto, may napansin siyang gumagalaw, kaya sinipat niya ito ng maigi. Habang nasa ganoong sitwasyon, ramdam ni Hideo na pumandig ang kanyang trabungko, dahilan para mapagtanto niyang may masamang binabalak ang naturang nilalang. Sinipat niya ng mabuti yon hanggang sa mawari niyang nagbabaga ang mga mata nun. Naglalangis ang mabalahibong katawan at nakabuhaghag ang buhok. Nalinti ka na. Sinasabi ko na nga bang may aswang na naman dito eh. Hindi niyo talaga tinitigilan si Benigna. Mas lalo pang binilisan ni Hideo ang kanyang pagkilos hanggang sa makarating siya sa tapat ng aswang. Napalingon yun sa kanya at agad na napaangil. Inakala niya na lalaban ito sa kanya, pero gano'n na lang ang kanyang gulat nang lumundag ang naturang nilalang patungo sa pinakamalapit na puno. Walang yakang aswang ka! Bumalik ka rito at magtuos tayo! Sigaw pa ni Hideo habang iwinawas-iwas ang kanyang pinuti. Kahit pa na narinig niyang may lumipad ng paalis sa puno, nanatili pa rin siya sa labas ng kanilang bahay upang siguruhing hindi na makakabalik ang aswang. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpasya na siyang bumalik sa loob ng kanilang bahay. Napabuntong hininga na lang siya at napaisip na marahil ay sinusubukan lang sila ng aswang. Dahil sa nangyari, mas lalo pa siyang nagkaroon ng interes na may mapatunayan kung sino talaga ang aswang na umaaligid sa kanilang bahay tuwing gabi. Kahit kasi nakita na niya ang matandang babae, kailangan pa rin niyang makasiguro. Kinabukasan, maagang umalis si Hideo para tumungo sa bukid. Wala rin kasi siyang trabaho sa kabilang baryo nila, kaya naisipan niyang isagawa ang kanyang binabalak. Nagdala na lang siya ng tubig upang may mainom siya kapag makakaramdam siya ng uhaw. Nang naroroon na siya, binilid niya ang kanyang buong katawan sa araw. Tiniis niya ang sobrang init na dumadampi sa kanyang balat at wala siyang naging pakialam kung namumula na siya. Iisang bagay lang ang nasa isipan niya at yun ay maaktuhan ng aswang sa kanyang ginagawa. Humanda ka sa akin kapag nakita kita. Hindi ako magdadalawang isip na labanan ka kung sino ka man. Ilang oras siyang nagbilad doon at ng mga bandang 5:00, bago pa man tuluyang lumubog ang araw, nagpasya na siyang maglakad pa uwi. Mabuti na nga lang at wala siyang nakasalubong, kaya walang nakapagtanong kung ano ang ginawa niya. Hanggang sa mga sandaling yon, hapding-hapdi ang kanyang balat pero tinitiis niya ito. Nang naroroon na siya sa kanilang bahay, hindi na muna siya pumasok.
Sa halip pumwesto siya sa likuran ng kanilang bahay. May mga tanim kasi roon na kung saan pupwede siyang magtago. Noong mga oras na yon, hindi na niya naramdaman ang init sa kanyang balat kahit papaano. Subalit sakto nang nilulukob na ng karimla ng paligid, nakaramdam siya ng kakaibang init sa kanyang katawan. Alam niyang mula yun sa kanyang trabungko ng ayambulang, kaya pinakiramdaman niya ang paligid. Walang ano-ano, nakarinig siya ng matinis na paghuni sa malayo. Napailing pa si Hideo. Gawa ng hindi niya inaasahan kahit na hindi pa kalaliman ng gabi, may ayambulang na gumagala na sa kanilang paligid. Ngayon pa talaga. Saan ka naman kaya dadaan? Nakiramdam siya sa kanyang paligid hanggang sa halos mabingi siya sa huni na kanyang naririnig. Natigilan siya at napanganga nang sa hindi niya inaasahan nakita niya ang isang nilalang na dumaan sa kanyang harapan. Agad na naisip ni Hideo ang kanyang asawa, kaya nabahala siya patungkol sa kaligtasan nito at sa kanilang magiging anak. Naging mabilis lang naman ang pagdaan ng naturang nilalang na yan. At sa paglipas ng kulang sa 1 minuto, wala rin ang paghuni at maging ang nilalang. Noon lang nakahinga ng maluwag si Hideo. Panandalian niyang nakalimutan ang kanyang layunin sa labas ng kanilang bahay at ninais niya sanang pumasok upang alamin ang kalagayan ni Benigna. Subalit, nang nakakit na siya sa unang baitang ng kanilang hagdan, nakarinig siya ng pagkaluskos. Nakamoy din siya ng nakakasulasok na amoy na parang dumi ng manok, kaya napagtanto niyang naroroon na ang kanyang hinahanap. Nagmadali namang umalis sa tapat ng kanilang pintuan si Hideo at mas pinili niyang hanapin ang kinaroroonan ng aswang. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paghahagilap sa aswang nang may makita siyang nilalang na mabilis na pumasok sa kanilang silong. Napangisi pa si Hideo dulot ng pagkamangha dahil kahit na madilim ang paligid, parang tanghaling tapat yon para sa kanyang paningin. Sinipat niya ang silong ng kanilang bahay at napangisi niya nang makita ang isang babaeng aswang na nakatuwad doon. Nakabuhaghag ang kanyang buhok at sabog-sabog na animoy ilang buwang hindi naligo. Pasimpleng nakatuwad yun doon habang sinusubukang sumilip sa siwang ng sahig. Walang yakang aswang ka! Kapag may nangyaring masama sa aking asawa at anak, babalatan kita ng buhay at ibibilad sa araw! Nanginginig siya dahil sa galit, pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Ninais niyang mahuli ang aswang na yon sa akto at nang masukol niya ito. Marahan siyang lumapit sa silong at nang ilang dipa na lang ang layo niya mula sa kinaroroonan ng aswang, napaupong palaka siya. Marahan din siyang napahakbang hanggang sa makapasok na siya sa silong. Hindi ko inakakalang may nauna na pala sa akin dito. Nagulat ang aswang sa kanyang presensya at mas lalong namilog ang mga mata nito. Napangisi yon at habang nasa ganoong sitwasyon, walang humpay ito sa kanyang paglalaway ng malapot at napakalansa. Isang beses lang ang naging pagtitig ng aswang sa kanya dahil parang inililihis na nito ang kanyang mga mata na parang natatakot o nasisilaw sa kanya. Ako ang mas nauna rito. Kaya umalis ka na. Matagal ko nang minamanmana ng babaeng yan. Kaya akin siya. Garalgal na saad ng aswang habang nakangisi. Napatiimbagang siya at napayukom ng kanyang palad. Ikaw ang dapat na umalis dito. Ako mas nauna rito at dumating na ako bago ka pa man makapunta rito. Napaangil ang aswang dahil sa naging tura ni Hideo. Napaharap ito sa kanya at sa isang pag-isap ng mga mata ng lalaki, mabilis siyang sinugod ng aswang. Subalit, dahil hindi makatitig ng derechahan ang nilalang na yon at may tangan pa siyang trabungko ng ayambulang, naging maliksi ang kanyang paggalaw at nagawa niyang iwasan ang ginawang pag-atake ng aswang. Lumabas sa silong si Hideo
at mabilis na napatayo. Inihanda na rin niya ang kanyang sarili dahil alam niyang susugurin siya ng aswang. Napangisi na lang siya nang sa paglipas ng ilang segundo, mabilis ding lumabas ang aswang. Sakto naman ang biglaang bumukas ang bintana at dumungaw roon si Benigna. Nagtanong pa ito kay Hideo kung ano nangyari, pero iba ang naging tugon sa kanya ng kanyang asawa. Ihagis mo sa labas ang aking pinuti at isarado mo kaagad ang bintana. Takpat mo rin ng itim na telang yung tiyan nang sa gayo'y walang masamang mangyayari sa ating anak. May pag-aalalang wika niya. Nagmadali namang umalis sa tapat ng bintana si Benigna at nang makabalik ito'y itinapon niya ang pinuti sa labas ng kanilang bahay. Lalapitan na sana yon ng lalaki, subalit bago pa man niya magawa ang naturang bagay, sinunggaban na siya ng aswang. Nawala ng balanse si Hideo, kaya nabuwal ito sa lupa. Sinubukan pa siyang ibabawan ng aswang, pero agad siyang napabangon. Pagkakita niyang susugod sana ulit ito sa kanya, doon na siya nagpasyang damputi ng kanyang pinuti. Napaangil naman ang aswang at napangisi sa lalaki. Napalingon pa ito sa bintana at nagsimulang maglaway nang makita niyang nakadungaw pa rin doon si Benigna. Benigna, isarado mo na ang bintana. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ng aswang na ito na mabiktima ka. Agad namang sinunod ni Benigna ang sinabi ng kanyang asawa. Dahil doon, napahagik-gik ang aswang. Hindi ko akalaing asawa mo palang nakatira riyan. Hindi kita namukha na. Ano bang meron at nagawa mo kung makita ka agad at hindi ko kayang titigan ka ng matagal? Napailing na lang si Hideo. Sa halip na sagutin ang naging tanong sa kanya ng kanyang kaharap na aswang, minabuti niyang humakbang ng palusong dito. Naging mabilis ang kanyang paggalaw at bago pa man makagawa ng kung anumang aksyon ng aswang, inangat na niya ang kamay niyang may hawak na pinuti at tinaga niya ang aswang sa kaliwang sentido. Nasugatan ang nilalang at napaangil dahil sa ginawa ng lalaki sa kanya. Ilang sandali pa, nagwala ito at mabilis na sumugod sa lalaki. Biglaan namang uminit ang buong katawan niya at saktong kakalmutin sana siya ng aswang, buong liksi niyang tinaga ang kamay nito. Naputol ang mga daliri nito, kaya mas lalo pang nanggalaiti yon. Dahil dito, hindi na binigyan pa ng pagkakataon ni Hideo ang matandang aswang. Matagal na akong nagtitimpi sa mga ginagawa mong pagbisita rito sa amin. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa aking asawa at magiging anak dahil lang sa pagiging hayok mo sa laman. Sinubukan pa siyang sakali ng aswang gamit ang kabila nitong kamay. Pero bago pa man makalapat ang kamay ng naturang nilalang sa leeg ni Hideo, itinulak na niya ito. Muli pa sanang susugod ang aswang, subalit saktong pagkalapit niya kay Hideo, napaungol ito. Napangisi na lang ang lalaki nang mawari niyang huli na ng mapagtanto ng aswang na nakatarak na sa kanyang tiyan ang pinuti ng lalaki. Yan ang bagay sa'yo. Ngayon, masisiguro ko ng ligtas ang aking mag-ina. Hinugot ni Hideo ang kanyang pinuti. Binalak sana niyang gilitan ng leeg ang matandang aswang, subalit nakaramdam ulit siya ng pagkabahala nang sa hindi niya inaasahan, muli niyang narinig ang paghuni ng ayambulang. Dulot ng kanyang labis na pagkabahala, nakaligtaan niya ang paggilit sa leeg nito. Iniwan niya ito at nagmadali siyang pumasok sa kanilang bahay para alamin ang kalagayan ng kanyang asawa. Saktong pagpasok niya sa kanilang bahay, bumalik din sa alaala niya ang matandang aswang. Bago pa man niya isarado ang pinto, napamura siya nang mawaring nawala na ang aswang at hindi na niya alam kung saan ito tumungo. Isinarado na lang niya ang pinto at dumiretso na sa kanilang silid kung nasaan ang kanyang asawa. Saktong pagkalapit niya roon, nakita niyang nakahiga si Benigna.
Inakala niyang baka nagtutulog-tulugan lang ito, kaya marahan siyang lumapit doon. Akmang kakalabitin na sana niya ang kanyang asawa nang makarinig siya ng paghuning dumaan sa silong ng kanilang bahay. Alam ni Hideo na ang ayambulang yon, kaya minadali niyang gisingin si Benigna. Subalit gano'n na lang ang kanyang gulat nang malaman niyang himbing sa pagtulog ang kanyang asawa. Labis ang naging pagkabahala niya para kay Benigna at natakot siya na baka natangay na ng nilalang na dumaan sa kanilang silong ang kaluluwa nito at maging ng kanilang anak. Dahil dito napamura siya. Sa oras na may masamang mangyari sa aking asawa, kahit saang dako ka pa magtago, hindi ako magdadalawang isip na hanapin ka. Ayon kasi sa mga babaylan, sa ilalim ng lupa nagtatago ang mga nilalang na kawangis ng ayambulang. Nang hindi na talaga magising si Benigna, nagmadali siyang bumaba para alamin kung nasaan na ang ayambulang. Naging malakas din ang kanyang kutob na tinangay noon ang kaluluwa ng kanyang mag-ina, kaya kailangan niya itong mabawi. Humanda ka sa akin. Alam kong may kinalaman ka kung bakit hindi nagigising ang aking asawa. Hindi kita hahayaang makalayo sa lugar na ito. Babawiin ko ang aking asawa. Nagmantsyag siya sa paligid at dahil tanga niya ang trabungko ng ayambulang, nagawa niyang malaman kung saan naroroon ang naturang nilalang. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig niyang papalapit na naman yon sa kanilang bakuran. Dahil dito, inihanda niya ang kanyang pinuti. Pagkalapit ng paghuni na kanyang naririnig, nakaramdam siya ng malakas na puwersa. Tinangay siya nito, ngunit dahil sa sobrang liksi ng galaw nun, hindi niya nalaman kung ano ang kabuoang itsura ng ayambulang. Ibalik mo ang asawa ko! Kung hindi, titiyakin kong mamamatay ka! Wala akong pakialam kung ano man ang mangyari sa akin. Basta ibalik mo ang kaluluwa ng aking asawa at ng sanggol na nasa sinapupunan niya. Habang mabilis siyang tinatangay ng ayambulang, iwinasiwas niya ang kanyang pinuti. Hindi man niya alam kung natatamaan o nasusugatan niya ang nasabing nilalang, pero ipinagpatuloy niya yon sa pag-asang maibabalik ang kaluluwa ng kanyang asawa. Walang ano-ano, nakarinig siya ng malakas na paghuni na parang ibong natamaan ng bato. Kasunod nito, biglaan siyang bumagsak. Napahawak na lang siya sa kanyang balakang at noon lang din niya napagtanto na nakarating siya sa burol na nasa kabilang baryo nila. Susubukan pa sana niyang sundan ang paghuni ng ayambulang, ngunit biglaan din itong nawala. Ang aking asawa. Baka kung napano ng asawa ko. Naging hindi maganda ang kanyang kutob, kaya napatakbo siya pa uwi sa kanilang bahay. Isa pang inaalala niya, baka pinasok ng aswang ang tirahan nila at may masamang nangyari kay Benigna. Habang papalapit siya sa kanilang bahay, sa hindi niya inaasahang pagkakataon, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Parang may kung ano sa kanyang isipan ang nagtutulak para makaramdam siya ng lungkot. Nang nasa tapat na siya ng kanilang bahay, nagtaka si Hideo, gawa ng nakatiwangwang ang kanilang pintuan. Napatawag na lang din siya kay Benigna habang patuloy siya sa kanyang pagpasok doon. Subalit saktong pagpasok niya, tumambad sa kanya ang kanyang asawa na wakwak na ang tiyan. Naliligo sa sariling dugo at wala na rin ang mga laman loob nito. Napahagulgul si Hideo at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Ilang beses pa niyang kinurot ang kanyang pisngi at umasang panaginip lamang ang lahat. Asawa ko! Anak ko! Anong ginawa nila sa inyo? Mga hayop sila! Papatayin ko silang lahat! Gigil na wika ni Hideo. Halos hindi niya kayang tingnan ang sitwasyon ng kanyang asawa. Hindi kita ililibing.
Hanggat hindi ko napapatay kung sino mang gumawa nito sa inyo. Alam kong isa sa mga kalahi ng matandang aswang ang pumatay sa inyo. Uubusin ko sila. Ipinapangako ko yan. Nagmadali siyang bumaba sa kanilang bahay. Hawak niya ng mahigpit ang kanyang pinuti. Hanggang sa mga sandaling yan, nanginginig siya dahil sa magkahalong puot at lungkot na kanyang nararamdaman. Habang nasa ganoong sitwasyon, umiinit na rin ang kanyang buong katawan. Animoy nagkakaroon din ng reaksyon ng tangan niyang trabungko dahil sa nagiging emosyon niya. Kahit hindi niya pa alam kung saan hahagilapin ng matandang aswang at iba pang kalahi nito, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad. Nasa kalagitnaan na siya ng paglalakbay nang sa hindi niya inaasahan ay nagkaroon siya ng kutob kung saan niya matatagpuan ang kanyang hinahanap. Alam niyang dahil yon sa trabungko ng ayambulang, kaya nagpasalamat siya rito. Dulot na rin ang kanyang masidhing damdamin, tila nag-ibayo ang kanyang liksi. Tinakbo niya ang daan patungo sa baryo kung saan niya hinihinalang nakatira ang mga aswang na pumatay kay Benigna at maging sa sanggol na nasa sinapupunan nito. Naging mabilis ang kanyang pagtungo sa kabilang baryo at sa maikling panahon lang ay naroroon na siya. Gamit ang kanyang nag-ibayong pandama at kutob, nagawa niya ring tuntunin ang bahay ng matandang aswang na muntikan na niyang mapatay. Alam kong dyan ka nakatira. Kung ano naramdaman ko noong naglaban tayo, ayun din ang aking naramdaman ngayon. Bulong niya sa kanyang sarili. Susugurin na sana niya ang matandang aswang doon nang may mapansin siyang kakaiba. Parang may mga matang nakamasid sa kanya, kaya iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Walang ano-ano, nakarinig siya ng pag-angil sa kanyang likuran. Nang lingunin niyo ni Hideo, napalunok siya ng kanyang laway dahil tumambad sa kanya ang 5 pares ng mga mata. Ilang sandali pa, may narinig din siyang pagkaluskos na papalapit sa kanyang pwesto at pagkaraan lang ng ilang sandali, nawari niyang napapaligiran na pala siya ng halos 20 nilalang na may mga nagbabagang mga mata, mabalahibo at naglalangis na katawan. Kayong rason kung bakit namatay ang aking asawa at anak. Sinira ninyo ang buhay namin. Payapa kaming namumuhay. Pero nung ginawa ng isa sa mga kalahi ninyo, pinag-interasan niya ang asawa ko at sanggol na nasa sinapupunan niya. Galit na saad ni Hideo habang inililibot ang paningin sa mga aswang doon. Mabalasik naman siyang tiningnan ng mga aswang hanggang sa may isa sa kanilang nangahas na humakbang para lapitan si Hideo. At ikaw rin ang rason kung bakit namatay ang aming lola. Anong pakay mo rito? Ang alamin kung sinong pumaslang sa asawa mo? Oo, aaminin ko. Kami ang pumatay sa kanya. Isa pang bagay, ang sarap palang kainin ng anak ninyo na ilang buwan na lang sana, isisilang na. Nanginig ang buong katawan ni Hideo dahil sa galit. Mga demonyo kayo! Ang dapat sa mga kagaya ninyo, mamatay! Sigaw niya habang buong lakas niyang tinaga ang aswang na kanyang kaharap. Pero naging mabilis ang pag-ilag nito at napatras din siya kaagad. Napamura na lamang noon si Hideo noong umusad ng pasulong sa kanya ang lahat ng mga aswang na naroroon. Alam niyang kung tutuusin alanganin siya, pero sa halip na panghinaan, mas lalo pang tumibay ang kanyang loob. Sumugod sa kanya ang lahat ng mga aswang, kaya walang nagawa si Hideo kung hindi ang labanan sila gamit ang kanyang pinuti. Noong mga sandaling yon, ramdam niyang napakagaan ang kanyang buong katawan. Mas lalo ring nag-ibayo ang kanyang liksi, kaya hindi nagkaroon ng pagkakataon ng mga aswang na masugatan siya. Pambihira ka. Alam kong may tangan ka pero hindi yan uubra. Pagpabayaran mo kung ano mang ginawa mo. Wika pa ulit ng aswang.
Napailing naman si Hideo at sa halip na pagtuunan ng pansin ng aswang na dada ng dada, inisa-isa niyang pinatay ang mga kasamahan nito. Kahit pa na marami ang mga aswang at mag-isa lang siya, hindi siya natinag sapagkat alam niyang protektado siya ng bertud at gabay na naroroon sa kanyang trabungko. Pagkaraan lang ng halos kalahating oras na pakikipaglaban sa mga aswang, nagawa niyang mapaslang ang mga ito. Ang tanging natitira na lamang ay ang aswang na nakikipag-usap sa kanya. Ngayon, tayo naman ang magtutuos. Tinitigan ng mabalasik ni Hideo ang aswang ng mga sandaling yon at naghanda na para sugurin siya. Napaangil pa yon at sa isang pagkisap ng mga mata niya, biglaan itong nagpalit ng anyo at naging isang malaking aso. Ang pinagkaiba lang niya sa mga aswang na kasama niya, may nakaumbok ito sa bandang ulo niya na animoy kapareho ng sungay. Muli yun napaangil at mabilis na lumusob sa kinaroroonan ni Hideo. Nang ilang dipa na lang ang layo niya, lumundag ito patungo sa kanya. Napailing na lang si Hideo at walang pagdadalawang isip niyang sinalubong ng pinuti ang naturang aswang. Tinaga niya ito at tinamaan yun sa bandang tiyan. Pagkalapag naman ng aswang sa lupa, muli siyang nagpalit ng anyo sa isang mabalahibong tao. Hindi mo alam kung sinong kinakalaban mo. Humanda ka! Matapos magwika ng aswang ng mga katagang yan, muling bumalik ang kanyang anyo sa pagiging asong may papatubong sungay. Mas lalo ring nagbaga ang kanyang mga mata, subalit hindi natinag sa kanya si Hideo. Ito mismo ang sumugod sa aswang at sinubukan niya itong tagain sa ulo. Ngunit nang mabasa ng nilalang ang binabalak na gawin niya, mabilis itong umilag. Alam ni Hideo na likse ang kanilang magiging labanan, kaya inisip niya ang kanyang trabungko at sinubukang humiling dito na sana ay mas lalo pang pag-ibayuhin ang kanyang bilis. Napangisi na lang siya habang inihahanda ang kanyang pinuti nang maramdaman niya ang kakaibang enerhiyang bumalot sa kanyang buong katawan. Sumugod sa kanya ang aswang, ngunit nagawang makailag ni Hideo. Bago pa man gawin ng nilalang ang susunod niyang hakbang, sumakay siya sa likuran nun habang nakatutok ang kanyang pinuti sa lalamunan nito. Papatayin kita! Uubusin ko ang lahi ninyo! Galit na saad ni Hideo. Pilit namang nagwala ang aswang na yon upang sana'y mapaalis ang lalaki na nakasampa sa kanyang likuran. Subalit dahil nakakapit din si Hideo at nagagawa niyang ibalanse ang kanyang sarili, bigo ang aswang sa kung anumang binabalak niya. Napatakbo ang malaking aso ng mabilis, pero hanggang sa mga oras na yon, nakasampa pa rin sa likuran niya si Hideo at nakatutok ang pinuti nito sa leeg ng aswang. Walang ano-ano, tumigil yon at napaatungal. Nagkaroon naman ng kakaibang kutob si Hideo, kaya sinubukan niyang gilitan sana sa leeg ang aswang. Subalit bago pa man niya magawa ang naturang bagay, nagpalit na ito ng anyo at nagawa siyang ibalibag nito. Sa kabutihang palad, nagawang ibalanse ni Hideo ang kanyang sarili at lumapag siya sa lupa ng nakatayo. Napaangil ang aswang habang mabalasik siya nitong tinititigan, pero hindi siya natinag. Nang mapansin niyang nagbabalak ang aswang na atakihin siya, inunahan niya ito. Gamit ang kanyang kakaibang likse na kasama sa bertud ng trabungko ng ayambulang, nagawa niyang lapitan ang aswang. At bago pa man malaman ng nilalang ang kanyang plano, nagawa niya na itong tagain sa muka. Malalim ang naging sugat ng aswang. Sinubukan pa niyang makipaglaban kay Hideo pero dahil nag-ibayo ang liksi ng lalaki, hindi niya ito natamaan. Nagulat na lamang ang aswang at nandilat ang kanyang mga mata nang sa hindi niya inaasahan, nagawa siyang tagain ni Hideo sa lalamunan. Kulang pa ang buhay mo bilang kabayaran! Pagwika no ni Hideo,
Nagpasya siyang pugutin na ang ulo ng aswang. Sakto namang pagkabagsak ng katawan at ulo ng aswang sa lupa nang makarinig siya ng mga kaluskos. Dahil doon, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Ganoon na lang ang gulat ni Hideo nang may makita siyang 7 malalaking aso na kawangis ng itsura ng aswang na huli niyang nakalaban. "Huwag ninyong sabihing magkakapatid kayo. Magiging katulad lang din ang kapalaran ninyo sa aswang na ito." Pagkatapos niyang magwika ng mga katagang yon, dinampot niya ang ulo ng aswang na kanyang pinugot at agad na itinapon sa 7. Napaangil naman ang 7 aswang at sa isang pagkisap ng mga mata ni Hideo, sumugod ang mga ito sa kanya. Subalit sa halip na matinag ay mas nangibabaw ang kanyang kagustuhan na mapaslang ang mga yon. Alam niyang kamag-anak din yun ng matandang aswang na nakalaban niya at marahil kasama rin ng mga ito sa pumatay sa kanyang asawa. Habang nakikipaglaban sa 7 aswang, wala siyang ibang iniisip kung hindi si Benigna at ang kanilang anak. "Uubusin ko kayo!" sigaw niya habang iwinawasiwas ang kanyang pinuti sa mga aswang na sumusubok na lumapit sa kanya. Alam niyang mahihirapan siya na kalabanin ng 7 aswang, pero batid din niya na ganun din ang nararamdaman ng 7. Dahil sa kakaibang liksi niya, hindi siya nagagawang masukol ng 7 aswang. Walang ano-ano, napansin niya ng isa sa kanila ay medyo malayo ang distansya sa iba pang mga kasama niya, kaya ito ang naisipang puntiryahin ni Hideo. Susugod sana sa kanyang kinatatayuan ng mga aswang, pero naging mabilis ang kanyang paggalaw at nagawa niyang lapitan ng aswang na kanyang pinuntirya. Sinubukan sana siya nitong sagpangin, pero bago pa man magawa yun ng aswang, tinaga na siya ni Hideo sa kanyang bunganga. Nagawang isalampak ng lalaki ang kanyang pinuti sa bunganga ng aswang, kaya napigtas ang pangilalim na panga nito. "Yan ang nararapat sa'yo!" sigaw niya. Napaungol ang aswang na yon, kaya naagaw nito ang atensyon ng iba pa niyang kasama. Dahil dito, nagpasya ang lalaki na tuluyan ng patayin ng aswang upang mabawasan ang kanyang kalaban. Tinaga niya ng 3 beses sa leeg ang aswang hanggang sa tuluyan na itong mapugutan ng ulo. Pagkakita ng ibang aswang sa ginawa niya, nang gagalaiti silang lahat at agaran ding umatake kay Hideo. Subalit ng mga sandaling yon, nag-aapoy na sa galit ang puso niya at wala na siyang nararamdamang kahit na anong takot. Noong makalapit na ang 6 na aswang sa kanya, pinaligiran nila siya at makaraan pa ang ilang sandali, sabay-sabay silang lumusob sa kanya. Dahil sa ginawa ng mga aswang, nabitawan niya ang kanyang pinuti at tumilapon yun sa hindi kalayuan. Wala na siyang nagawa kung hindi ang labanan ng mano-mano ang mga aswang. Nakipagbuno siya sa 6 na malalaking aso at kahit papaano'y nagawa niyang tapatan ang kanilang lakas. Walang ano-ano, bigla ang nagpalit ng anyo ang isa sa mga aso at naging mabalahibong tao. Bago pa man kasi makapaghanda, binuhat na siya nito at buong lakas na ibinalibag. Hindi inaasahan ni Hideo ang mangyayari, kaya nawalan siya ng balanse at naging masama ang kanyang pagkabagsak. Nakita naman ng 6 na aswang na halos hindi siya makagalaw at nakasapo sa kanyang balakang, kaya nagunahan silang lumapit sa kanya. "Ano pa ang hinihintay ninyo? Patayin niyo na ako at nang makasama ko na ang aking mag-ina," wika niya. Napangiti naman ang mga aswang, pero nag-aalangan silang lumapit sa kanya. Ilang beses pa niyang kinumbinse ang 6 hanggang sa may isa sa kanilang nangahas na lumapit kay Hideo. Nung mga oras na yon, lahat ng mga aswang ay nagpalit na ng anyo sa mga mababalahibong nilalang. Akmang susunggaban na sana niya ang lalaki nang bigla ang bumangon ito. Nagulantang pa ang aswang nang malaman niyang kaya pa palang gumalaw ni Hideo at ang mas malala pa roon, hawak na nito ang kanyang pinuti. Atras pa sana ang naturang aswang,
pero mabilis na itinarak ng lalaki ang pinuti niya sa tiyan nito. Napaungol ang nilalang at naalarma naman ang iba niyang kasamahan. Dahil dito sumugod din sila kay Hideo. Alam na niya na malalagay siya sa alanganin, kaya minabuti niyang gilitan sa leeg ang aswang na kanyang sinaksak. Nakita ng 5 ang ginawa ng lalaki, kaya mabilis silang sumugod sa kanya. Wala namang nagawa si Hideo kung hindi ang labanan sila. Subalit dahil nawala sa wisyo ang mga aswang at nag-ibayo pa ang liksi ni Hideo, nagawa niyang pabagsaki ng 5. Yan ang nararapat sa mga kagaya ninyo. Kung hindi ninyo pinakialaman ang asawa ko, hindi na sana tayo aabot sa ganito. Aalis na sana siya nang sa hindi niya inaasahan, mabilis siyang sinugod ng isa sa mga aswang. Subalit, dahil hawak pa rin niya ang kanyang pinuti, nagawa niyang tagain ang nilalang na yon bago pa man siya magawa nito ng masama. Isang beses lang niyang tinaga ang aswang at nabuwal ito sa lupa. Nang makita naman niyang malalim ang naging sugat ng aswang sa bandang leeg, nawari niyang hindi na ito magtatagal. Aalis na sana siya roon para bumalik na sa kanilang bahay. Subalit sa hindi niya inaasahang pagkakataon, nakarinig siya ng paghuni na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Alam niyang ang ayambulang yon, kaya minabuti niyang magmatsyag muna upang malaman niya kung saan ang direksyon na tutunguhin ng naturang nilalang. Habang papalapit naman ang papalapit ang paghuni, nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang katawan si Hideo. Agad niyang naisip na marahil ay nararamdaman ng kanyang mutya ang presensya ng ayambulang, kaya nagiging gano'n ang reaksyon nito. Wala nang silbi ang mutsyang ito. Wala na ang aking asawa. Wala na rin ang aking anak. Mas maigi pang ibalik ko ito kung saan at kanino ito nararapat. Nagtago na muna siya sa ilalim ng puno hanggang sa makita na niya ang mga nagbabagang mata ng ayambulang na papalapit sa kanyang kinaroroonan. Ibinaling ni Hideo ang kanyang pansin sa mga aswang na nakahandusay at minatyagan kung ano ang mangyayari sa mga yon. Paniguradong makukuha ang kaluluwa ng mga aswang na yan. Sa wakas, makakapaghiganti na rin ako. Pagkaraan pa ng ilang sandali, nakita ni Hideo na dumaan sa ibabaw ng mga aswang ang nagbabagang mga mata ng ayambulang. Kailangan ko na maibalik ang trabong ko. Saad niya. Nagmadali siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan at sinubukang puntahan ang kinaroroonan ng ayambulang. Subalit pagkaraan lang ng ilang sandali, mabilis itong umalis at hindi na niya natuntun pa kung saan ito nagpunta. Nilapitan na lang ni Hideo ang mga aswang at napagtanto niyang tama ang kanyang hinala. Ang mga aswang na naghihingalo noong bago siya magtago ay tuluyan ng binawian ng buhay nang nakadilat ang mga mata. Dapat lang yan sa mga kagaya ninyo. Hindi ko man maibabalik ang buhay na kinuha ninyo, pero hindi na ninyo magagawa sa ibang ginawa niyo sa aking pamilya. Maluhaluhang sambit niya. Hindi niya alam kung kailan magpapakita at babalik ang ayambulang, kaya nagpasya siyang umuwi na lang sa kanilang bahay. Bago pa man tuluyang sumikat ang araw, inilibing niya ang bangkay ng kanyang asawa. Dahil sa trahedyang nangyari sa kanyang asawa at sa kanilang magiging anak, hindi na nag-asam pa si Hideo na mag-asawa muli. Namuhay siya ng mag-isa. At mula noong mga panahong yon, inabangan niya ang pagbabalik ng ayambulang. Noong lumaon, dahil medyo matanda na siya, may isa siyang pamangkin ang nagmagandang loob na samahan siya sa kanyang bahay. Nagpasalamat naman noon si Hideo at naikwento niya sa pamangkin niya ang lahat ng nangyari. Subalit sa kasamaang palad at sa hindi malamang rason, hindi na bumalik pa ang ayambulang at ang trabungko nito'y nanatili sa pagmamay-ari ni Hideo. Hanggang sa tuluyan siyang mamatay
Hindi na muli pang napadaan ng nasabing nilalang, kaya nabigo siyang ibalik dito ang trabungko ng ayambulang. Okay. Opinion ko sa kwento. Alam nyo, napakaganda ng title no? Trabungko ng ayambulang. Ine-expect ko na sobrang lakas na ito kasi alam naman nating lahat na kapag sinabing trabungko, sobrang kakaibang gamit niyan Tsaka mahirap din niyang makuha. Halos may pagkakaparehas din to sa mutya. Pero parang sa trabungko kasi, piling-pili pa lang yung mga naririnig ko tungkol dito. Parang ang pinaka-latest pa nga lang sa akin yung trabungko ng buwaya Tapos ngayon naman sa ayambulang. Di ko nga alam kung ano yung ayambulang Baka meron nakakaalam sa inyo. Di ba ang ganda ng title natin? So, ina-expect ko na ma-enhance or mas matututukan ng pansin ng kwento natin yung lakas ng trabungko ng ayambulang. Pero hindi ganun yung ina-expect ko. Ang nangyari, purong paghihigante ni Hideo para sa namatay niyang mag-ina. Well, sobrang sakit nun. Talaga namang napakasakit nun. Kasi sa sobrang taranta mo, nagkalito-lito ka na. Hindi mo alam na naiwan mo yung asawa mo na may anak kasi nga gusto mo nang patayin yun para matapos na sana yung problema ng pamilya mo. Tapos hindi ganun yung nangyari. 'Di ba? Nawalan ka na ng isang buong pamilya, tas yung anak mo na sayang na ipapanganak na sana, hindi pa natuloy. Pero di ko lang na-gets na napatay kaagad. Alam ko napatay kaagad ni Hideo yung yung unang-unang bumibisita sa kanyang aswang, which is lola pala ng lahi nung nakalaban niyang aswang. So nung napatay niya yun, nagkaroon ng gantihan. Alam naman natin sa mga aswang na normal yung pagkakaroon ng gantihan. Doon na umikot yung buong kwento. 'Di ba? So hindi na na-highlight yung tungkol dito sa trabungko ng ayambulang. Kaya para sa akin, sobrang sayang lang ng kwento. Pero maganda naman siya kung tutuusin. Yung mga typical na kwentong aswang natin, ganun at ganun pa rin yun. Pero syempre, kayo pa rin. Sa akin lang yun Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Gandang umaga, gabi, o kung nasan man kayo. Meron tayong iaalok sa inyo na bago. Alam nyo, kung meron na kayo nito, Gumamela Celis, 10 Elements, tapos yung mga dignum natin na medalyon, San Benito. Sobrang gandang i-partner nito, lalo na kapag magdadasal kayo. Ano ba to? Ito yung tinatawag namin bago ngayon na insenso ni Pinuno. Ito yung packaging niya. Ano siya? At ito yung pinaka mismong insenso. Yan. Tapos kung mapapansin ninyo, dyan sa YouTube channel ko, sa Ang Pinuno, meron shorts dyan na tungkol dun sa kamay ni Jesus, dun sa Bicol. Dito ko kinuha yung concept nun. Nakalagay siya rito sa golden pouch natin. Ito siya. Yan ang ganda Yan di ba? Kuwang-kuha niya. Yung nasa kuweba, nung napasukan namin. Yung kuweba na yun, yung kamay ni Jesus dun, tuwing mahal na araw, kinukwento nung tour guide namin na maraming albularyong pumupunta ron para magpabendisyon ng mga karga nila o kumuha ng mutya. Doon ko nakuha yung concept na yan, di ba? Ang ganda. Ano ba silbi nito? Ito yan. Kapag magdadasal kayo, pinakamagandang araw, Tuesday, Wednesday, Saturday, tsaka Friday. Pinakamagandang oras, kayo na bahala. Pero pinaka-the best para sa akin talaga, alas 6. Kahit sino naman sa inyo siguro alam na yan. Lalo na yung mga talagang nagpa-practice, yung mga talagang nagdarasal para sa lihim na aral. Alas 6 talaga yan. Ito yung pinaka-insenso natin. Yan siya. So, kahit nasa loob kayo ng bahay, kahit nasa opisina kayo, pwede nyo sindihan to. Kasi ito nyo siya lalagay. Yan. Tayo nyo ganyan. Check nyo. Habang nakasindihan, sabayan nyo na ng dasal. Lalo na yung sinasabi ko kanina, yung may mga Gumamela Celis, to, saktong-sakto yan, to yung pinapakain nyo to ng dasal. Sabayan nyo yung pagsindi ng insenso. Kahit hindi naman araw-araw, kung kailan lang yung libre nyong oras, o yung magandang araw para sa inyo, the best siyang i-partner, lalo na sa mga karga niya yan. Tsaka yung mga kumuha rin sa amin ng mutya noon, pwedeng-pwede nyong i-partner yan. Bango. Yan. Tsaka kahit wala kayong orasyon, kahit wala kayong dasal, wala kayong kailangan dasalan, sindi lang kayo sa bahay niyo nito. Araw-araw kahit alas 6. Lalo na kung yung bahay ninyo may mabigat na problema, puro negative energy, sobrang ganda nito pampataboy. Yan, sakto yan yan.
Magtataboy tayo ng mga negative energy rito sa kwarto. Ayan, kaya kung interesado kayo, yung link neto nasa baba lang ng video na to, tsaka yung ibang link nasa description ko lang. Makikita nyo yan. Click nyo lang yun. Yan, makakabili na kayo yan. 20 pieces nga pala to. Kaya sobrang tagal nyo tong gagamitin. Lalo na kung once a week lang kayo magdadasal. Basta depende talaga sa paggamit ninyo. Yun lang. Salamat.